live reaction video kay Commander Kulot. Ibabahagi ko dito yung experience ko nung mga oras na in-interview ko siya. Konting disclaimer lang, no? Dahil mga pangkat o mga gang, yung mga pinapanood natin, pinag-uusapan natin, hindi natin gina-glorify, hindi natin sinasabi na tutularan. Nandito lang tayo para saksihan kung ano man yung mga testimonya nila at wag natin gayahin ng mali at syempre, pulutin natin kung ano man aral ang pwede natin mapulot dito. Start na natin to. It's 2, 3. Ako nga pala si Andeng Kulot. Ito ang istorya ng mga tattoo ko. meron po kayong tattoo dito. Ang balo na gang. Ang maliit pa ako, 12 anyos pa lang ako. Barkada, dyan mga barkada. Yan po ba tayo muna yung tattoo? Natagpuan ko yan si Commander Andeng dahil kay Tatay Bonok. Siya talaga nagsama sa akin dyan sa kanya. Kaya yung ibang mga tao, ibang mga kapangkat nila nagulat. Paano mo na-interview yan? Hindi naman, hindi naman, kumbaga, mahirap siyang i-approach. Tapos, hindi siya pala kwento. Pero nung time na yon, good timing naman tayo. Good mood si Tatay Andeng. Kaya, pinagbigyan niya tayo ng munting istorya, munting interview. May uso dito noon ng rayo. Ayun, napasama na. Diyan sa palengke, riot na. Magulo noon dyan. 60 hanggang 70. Sumpakan ng sumpakan. Yun po yung rason kung ba't kayo nagpalagay ng Yung ito. sinasabi ni Commander Andeng dyan na magulo, dyan yan sa may trabaho market. Kasi nung kapanahon nila, napakagulo daw dun. Puro riot ang nangyayari. Itong tatak nyo na to. Hanggang napunta kami yan sa City Jail. Ayun, Kuya Bo, nasama na kami sa gulo. Hanggang natapong kami Muntinlupa, hanggang nakapatay doon. Magulo. Magulo ang karanasan namin. Yan, dalawa kami yan. Magkasama kami yan. Kasama namin dyan si Tatay Bonok na nag-i-interview na sa likod lang siya. Siyang talaga nagturo sa akin kay Commander Andeng. Kasi nung siya talaga yung isa sa mga unang na-interview ko si Tatay Bonok. Tapos sabi niya, sige, isasama kita doon sa sa matali ko na kaibigan. Yun, kay Commander Andeng nga. Yun, sinamahan naman niya ako doon. Sa gulo. Hanggang nakapatay ako ng empleyado doon. Yung si Bong Tipano, nakasama namin doon yan. Doon sa brigada nila, nabato ko yung granada ng mga empleyado. Papasisa na namin yung bosyo namin dahil salbahe. Sinumbong ako sa opisina, kami pupoga. Hindi niya alam siya patayin namin. Ito yung kinakwento ni Tatay Andeng. Ito yung Granada case na ibinato niya yung hawak niyang atis doon sa lugar na yon. Tapos nakasawi siya ng empleyado. Tapos medyo marami ring Sputnik yung natamaan ng mga panahon na yon. Parang 15 ata or 16 na Sputnik. Tapos yun nga, may nadamay na empleyado. Tapos ang pinaka-rason dito, sinasabi ni Commander Andeng, sinumbong daw sila dun sa opisina na popoga. Pero ang totoong intention daw nila ay para may gawin sila dun sa mismong bosyo nila noong panahon na yun. Di nagdating ako ng mga empleyado, pinagbabaril kami, lumaban na ako. Hanggang nakapating ako ng empleyado. 3 empleyado, tsaka 16 Sputnik. Sa brigada pa ang loob ng Sputnik doon pa po mismo tayo. Sa loob, sa 9. Yun sa brigada Labong Tipano, doon mismo. Pero hindi namin sila, empleyadong Doon sila, nasa Sputnik sila ng mga panahon na yun. Tapos, ang kwento nila sa akin, nagiinuman daw sila. Kumbaga, goods naman sila ng mga Sputnik ng mga panahon na yun. Kaya nandun sila sa brigada nila na yun nga, nagiinuman. Siyempre, pagputok, dami sila. Mga nangyari tayo pagkatapos nun. Ayun, Bartolina ako. Isang taong may kita ko sa Bartolina. Brigada 1 ngayon sa Bitay. Yun ang Bartolina noon. Ganito lang kalaki. Bumubang kahaba. Ay, atidal lang kami ng mga kakosak ng Rin yung ligo sa loob, doon na rin. Doon na rin. Walang labasan. Grabe, no? Ganon kaliit na espasyo yung Bartolina.
doon ka lang sa loob nun. Walang labasan, sabi niya dito. 1 taon siya mahigit doon. Kaya yung iba, kinukwento sa akin na kapag lumabas daw sila, ang sakit daw sa mata kasi kasi sa loob nun, walang halos liwanag eh. Yun ang kwento ng iba. Tapos pag lumabas na sila, talagang ang sakit daw sa mata kasi nga bago ka na lang ulit nasikatan ng araw eh. Bago mo pa lang ulit nakita yung liwanag kaya nalinibago yung mata mo kaya masakit sa mata. Ano nyo nakaya yung ganun? Kakayanin mo talaga. Talaga. Ay, isip mo na yun, kailangan alerto ka lang lagi dahil kalaban na pangkat yun. Hawak ng BCG, puro BCG nandun. Tapos naalta ako. Isa pa yun, doon ka mababartolina sa kalaban na pangkat. Kaya talagang yung talagang pagdadaanan ng kaisipan mo nun, sipin mo nasa isolation ka, halos 1 taon ka doon. Tapos everyday, kailangan alerto ka rin, 'di ba? Kasi delikado nga kasi wala ka doon sa baluarte mo, nasa baluarte ka ng kalaban na pangkat. Kaya grabe yung pagdadaanan mo mentally kapag nandun ka sa lugar na 'yon. Kung balik ka na sa brigada mo, napunta naman ako ng San Ramon, sa Buangay, tinapon ako ng mga empleyado. Diyan sa City Jail, kung ano tatak mo, doon ka dadalhin. Welcome ka, dahil ka po sa kanila eh. Kaya lang doon naman, magtatrabaho ka, pag hindi ka kilala. Eh, katulad namin, hindi po pwedeng nakikipag-away talaga kami. Grabe, no? Ayaw talaga nilang mauutusan sila eh. Kasi nga, iba rin talaga yung ugali nila eh. Kumbaga, sabihin na natin may pangalan talaga sila eh. Kaya, hindi mo sila pwedeng, gupiin ba? Yung term doon? O basta hindi mo sila pwedeng pahirapan kasi nga, may pangalan sila eh. Tsaka sa labas, kilala rin yung pangalan nila eh. Doon sa loob ng pangkat nila, kilala rin yung pangalan nila. Kaya, kapag nangyari yung di inaasahan, napasok sila, nire-respeto talaga ng mga nandun sa bilangguan kahit kakapasok pa lang or kahit kakakulong pa lang kasi nga may pangalan sa labas eh. Nakikipag-away talaga ako. Talagang isip ko, away lang ng away. 16 na ako. Hirap ang buhay dati doon. Ayan, si Bonok, tinamaan nga lang. Sabi kong ganyan sa kanya, wala, talisikan ka lang ng bato na yan. Lumaan dito na sumpap. Talisikan, na pagputok ko na sumpap. Yan, ganyan. Tama ko, wala yan, natalisikan ka lang na yan. Nakalaban naman namin. Yun, napatay ko rin sila, mayo rin ako. Showdown na ganyan, salpukan talaga. Mga lasing yon, nanggugulo sa amin. Puro bata kami, fight lang ng fight. Danny Putol. Ito tay, Rudy Garcia. Mga nakasama City Jail lang yun. Danny Putol. Mayor doon yan, nag-mayor doon. Ito Rudy Garcia, sa Reyes. Kasalo ko, ganyan. Tapos yung pangalan ko rin nasa kanila. Basta nakasalo, nilalang, pinapalagay ko yung pangalan. Diskarte naman yung ginagawa nila. Yun po. Magpapatato ng tapos pag nakita yung tao, kate, ganyan. Sinasabi dito na ni Commander Andeng, 2 yung rason kung bakit mo pinapatato yung pangalan ng isang tao. Kunyari meron akong pinatato na pangalan sa katawan ko. Yung unang rason na sinasabi niya ay may pinagsamahan kayo, maaaring naging kasalo mo o meron talaga kayong pati hindi pinagsamahan or pwedeng malapit sa'yo, kaya mo ipinalagay yung tattoo niya, yung pangalan niya sa dibdib mo. At siya naman, pinapalagay niya rin yung pangalan ko. Kasi nga, meron kami pinagsamahan eh. Yun yung unang rason. Kumbaga dahil sa pinagsamahan. Pangalawang rason naman ay diskarte. Yung sinasabi dito ni Commander Andeng, kunyari, ako pinatato ko yung pangalan ni Commander Andeng dito sa katawan ko. Tapos sasabihin ko daw, ang kate. O syempre, si Commander Andeng, kumbaga mahihiya naman siya na hindi niya ako bigyan ng kahit pang kape man lang o pang merienda man lang kasi nga yung pangalan ni Commander Andeng ay nasa akin at saka habang buhay ko ng bit-bit yun nasa balat ko eh. Yun yung pangalawang rason dahil sa diskarte. Nangingin pera.
Yun. Nangihingi ng mga pera yun. Parang gano'n yung Diskarte. ilalagay ko yung pangalan mo. Pag nakikita, katinito ang pangalan mo yun. Siyempre, pag nakita mo, Kaya pang Yossi. bunot ka. Yun ang rason yun. Alam ko yung ano, sabi mo ano. Tay, meron ba kayong karanasan ni kasama si Kuya Bonok? Bakbakan yun eh. Nagkaanuhan kami sa brigada. Kasalanan ko yun. Si Anting, hindi ako iniwang. Hanggang narating namin ng Muntinlupa. Tinapong kami. Hindi pa BJMP nung araw. Pulis pa, pulis. Pulis pa. Talagang bakbakan. Dalawa lang kami. Bumbahala na. Puro kami magkakakosa. Nagkagulo-gulo kami. Pero hindi ako iniwan ni Anting. Sama kami ron. Muntinlupa. Hindi ko nga dapat marating yun eh. Napapanood ko lang, narating ko eh. Oo, kami dalawa nito. Merong insidente na hinagis niya yung granada dun sa... Oo, sa Muntinlupa yun. Binatip empleyado ron. Buti nga nabuhay pa to eh. Buti empleyado yun. Kasi mabigat nga naman yun. Empleyado yung nadali mo eh. 'Di ba? Apakabigat nun. Mabigat talaga yun. Kaya yung sinasabi nila, yan ng dalawa na, buti nga nabuhay pa to eh. Kasi mabigat talaga yun. Nakasawi ka ng empleyado. Mahirap yun. Dinala siya sa sa ospital. Buti may mga nakailam. Pare ba yun, Deng? Tsaka, sinalba siya no. Pumunta doon yung pare sa ospital, nagalit sa mga doktora. Pinagsabihan sila. Ang dinadala dito, binubuhay. Kaya dinala dito, kailangan buhayin. Hindi nyo papabayaan, pinapalo-palo. Kasi yung iba, base sa mga na-interview ko, habang kunyari merong sugatan tapos dadalhin sa ospital, ang ginagawa habang on the way doon din tinitira. Tapos meron ding iba nagkwento sa akin na sa ospital mismo doon nila aabangan, doon nila titirahin. Kaya sinasabi dito ni Commander na itong ospital na to, tama nga naman, ito sa ospital na to, ginagamot, kumbaga dinudugtungan yung buhay, hindi sinasawi, di ba? Paano pinagpapalo nyo? Papalurin to. Hirap namang inabot dito, oo. Hospital yun eh, sabing ganyan ng pare. Kaya dinala dito, buhayin. Hospital to eh, oo. Hindi papatayin. Yun na nakasalba sa akin, Father Rojas. Meron ka dito tayo malaking imahe. Tulisan yan. Kung sa Liwayway, sa Liwayway na comics, Tay, may nakasulat kasi dito, Papo. magaling bumuka yan. Malakas sa opisina yan, magaling magsalita yan. Si Papo. Mayor si dun yan. Kasama rin namin ni Bonok yan. Sa Bonok ka, walang pangalan sa akin eh. Talagang magkasama talaga kami hanggang... Meron. May pangalan si Commander Andeng, may pangalan yan kay Tatay Bonok. Noong una, ayaw nila sabihin eh. Pero dahil nga sa kakulitan ko, nung una ko, Tatay Bonok, yan yung isa sa mga na-interview ko. Nakita ko doon sa may binti niya, nandun yung pangalan ni Commander, nakalagay doon Anding Kulot. Tapos sabi ko, sino to, Tay? Sino to? Sino to, Commander ng Anding Kulot? Si ano yan, ganito yan. Yan yung malapit kong kaibigan. O sige, babayaan mo kasi pag tapos itong interview natin, set up natin yung schedule, tapos samahan kita doon. Doon na nagsimula yun. Doon na niya ako sinamahan. Pero yun nga, yung kasi minsan pag wala rin akong magawa, pinapanood ko tong mga lumang video eh. Kapag binabalikan ko tong interview na to kay Commander Anding, parang inaano ako yung paano ba? Parang nahihiya rin ako sa sarili ko kasi nung mga time na ini-interview ko siya dito, na syempre wala akong alam eh. Wala pa akong kalam-alam nun sa mundo nila eh. 'Di ba? Bago pa lang ako nag-i-interview nun, bago pa lang nagsisimula ang tatungkali nun. Kaya the way ako mag-interview kay Commander Anding, napakakulit ko. Para akong bata nung time na yun na, Tay ano to, Tay ano yan, Tay ano yan, Tay ano yan, ganun, ganito, ganyan. Napakakulit ko na bata na magtanong. Tapos minsan, kapag tinitignan ko si Commander Anding nung mga time na yun, parang iba yung dating, parang nakukulitan na ata siguro sa akin nung mga panahon na yun. Kaya minsan, parang natatameme ako na wala akong maitanong kasi nararamdaman ko na parang nakukulitan na eh. Pero nung tumagal naman, dahil nga makulit ako,
ilang beses akong mabalik sa kanila kasi malapit nga lang eh. Naging kaibigan ko naman sila, tapos tinanggap din nila ako na bilang parang ano ba, parang anak nila yan, ni Tatay Bonak at saka ni Commander Andeng. Yun ang naging turingan namin, para ko sila mga tatay. No, dalawa yung tatay ko. Tuloy natin. Hanggang muntik siyang ano yun, hindi ko siya binigay. Titirahin siya, pinalo nga siya eh. Nakipag-away ako doon sa mga puro bitay rin yun. Sabi ko ganyan eh, kung ano nyo, sige, tayo. Kung gusto nyo ng gulo, doon tayo sa labas. Para maganda ang laban dito sa loob ng brigada natin. Ayaw, hindi rin naman umano. Tapos lumapit sa akin ng matatandang bahala, pinagalitan yung mga nakaway ko. Ating ko niya sa kanila, nyo, kilala ko yan, bata niya, mapapahiya kayo dyan. Enlit ko pa noon eh. Kasama ko rin sa Iwahig yun, nagdadala doon noon. Pinangingilagan daw po kayo dun sa loob. Totoo daw po ba yun? Bakit? Paano eh, ikaw ang leader ng gang eh. Ikaw ang leader ng bahala eh. Ibang mayores, iba yung boss. Boss. Ikaw talagang pinaka, Commander, parang commander. yung mga ginagawa niyong responsibilidad, yung mga batas na pinapatupad niyo sa mga kamiyembro po ninyo. May batas na ano doon, hindi ko rin sinusunod yun. Paano may batas na bawal patay. Sabi ko ganyan, hindi po pwede na ano, kung hindi ko mang kilala yan. Hindi ganyan, nasa disco tayo, ganyan. Hindi mo kilala yan. Tapos napatay mo. Sabi, bahal. Napatay mo, tapos ngayon, siyempre, na ano ka sa city jail. Dadalhin ka. Pinatay mo, bahala. Bakit? Hindi ko naman kilala yan. Ito yung issue ng ito yung tungkol sa istorya ng Magna Carta ng mga bahala. Ano ba yung Magna Carta? Ang Magna Carta ay set of rules na sinusunod, or set of rules na dapat sundin ng mga nasa pangkat, kamiyembro ng pangkat ng mga kamiyembro nila. Set of rules yan na dapat sundin at hindi dapat mabali yun. Pero base dun sa sinabi sa akin, anong nangyari kasi dito, yung Magna Carta na yun, kasi nga dapat sundin yun, hindi dapat mabali yun. Ang ginawa kasi ni Commander Andeng, pinapunit niya yun, yung Magna Carta na yun, kay Tatay Bonok noong mga panahon na yun. Kasi nga, meron dong rules, meron dong parang batas na hindi nagtugma dun sa ideolohiya sa pananaw ni Commander Andeng. At saka meron din ako na interview noon na si Tatay Romy Reyno at saka si si Mayores Itik, na totoo nga naman. At saka si Lolo Lito Gayot. Totoo nga naman na ang Magna Carta ay set of rules. Set of rules yan na dapat sundin, hindi yan dapat mabali. Okay? Kasi yan yung magiging gabay para sa kaayusan ng pangkat. Okay? Parang guidelines yan na dapat yung sundin, hindi dapat baliin para maging maayos yung pagpapatakbo or yung pamumuhay mo kung nasa loob ka ng pangkat nila. Okay? Yan ang Magna Carta. Pero yun nga, nung sinabi sa akin ni Tata Romy Reyno at saka ni Mayores Itik na darating sa punto na babali ka sa Magna Carta. Depende kung gaano kalalim yung sakripisyo mo sa pangkat at depende sa saloobin mo o pananaw mo bilang leader. Noong mga panahon na yun kasi ang leader, ang pinaka-commander nila ay si Commander Andeng. So pinapunit niya yung Magna Carta kay Tatay Bonok kasi nga meron dong isang rule na hindi tumugma sa pananaw niya. Ano ba yung rule na yun? Bawal kang makasawi ng kapwa mo bahala. Ang sinasabi naman dito ni Commander Andeng, kunyari, nasa disco tayo, disco yan, sayo-sayo tayo dyan. Tapos nagkainitan. Tapos bahala ako. Yung kainitan ko, may nangyari sa amin, nagkagulo kami. Tapos, sa di inaasahang pangyari, nasawi ko yun. So, siyempre, kainitan,
malalaman ko ba na kapwa ko bahala yun kung ganun yung sitwasyon? So, ayun yung sinasabi ni Commander Anding noong mga panahon na yun kung bakit niya binali yung Magna Carta na yun. Yung isang rule doon sa Magna Carta na hindi ko naman alam kung anong pangkat yan eh. Di ba? Malay ko ba kung bahala din yan. Yun yung nabali niya doon. At saka meron pang isang insidente na yung away ng mga bahala dito sa labas ay nadadala doon sa loob. Yun ang ayaw ni Commander Anding kasi nga away niyo yan dito sa labas eh. Hindi niyo na yan pwedeng dalhin dito sa loob kasi lalong gugulo. Bilang commander, yun yung sinasabi niya. Okay? Tuloy natin. I-actionan ka doon. Sabi kong ganyan, hindi po pwede ang ganyan. Kawawa naman ng tao. Tapos may mga pera. Galit ako sa'yo, di ba? May pera ako, galit ako sa'yo. Susumbong kita ngayon doon. Magbibigay ng pera. Ngayon pagdating doon, patay ka doon ngayon sa loob. Sabi kong ganyan, hindi po pwedeng ganyan sa akin. Problema nyo sa labas kayo magano. Huwag nyo dalhin dito sa loob. Kawawa yung tao. Kahit wala kasalanan tayo, natatakala. Ganon. Sana kung tatakalan ka lang, talagang gugupiin ka doon. Yung sarili kong batas, hindi. Labag sa kanila. Kaya nung nandun ako sa City Jail, yung Magna Carta, pinapunit ko, punit mo. Nakikita mo naman pag dito sa Laya, hindi tama darating doon, nakapatay ka, hindi mo naman kilala yung tao kung bahala yun Na-disgrasya mo, di kawawa ka doon. Dapat yun, hindi ganon. Hindi mo naman kilala yan Tapos sasabihin na bawal magnakaw sa bahay ng kakosa. Alam mo bang bahay ng kakosa mo? Ba't mo na nakawa yan kung kakosa mo? Sabi ko, mali yung patakaran yun. Kaya ang patakaran ko, pag pinagsabihan kita, hindi ka tumigil, ayaw mo tumigil. Sige, pangalawa, pangatlo, ayaw mo tumigil. Ipatatali kita. Kasi palilibot kita sa buong munting lupa. Kung ano ginawa mo, nang istapa ka, nakalagay dito, ako'y istapador. Ikot ka talaga kung munting lupa. Ako'y magnanakaw. Para pag napunta sa ibang brigada, kilala ka na. Kaya pag nagnakaw dun yan, hindi nyo kasalanan. Pinakita na nga sa inyo, naniikot na yan, tapos pinagkakatiw, pinapapasok nyo pa sa brigada nyo. Hindi kinukonsinti nyo yan. Yun ang istapa. Pinagkakatiwalaan nyo, hindi kinukonsinti nyo. Gano'ng karaming tao yung hinawakan nyo nung mga oras na yun? Umigit 500. Susunod naman yan, basta, kunyari, brigada namin, ganyan. Brigada yan Ang 3 brigada yung sa akin, bali 4. May mga mayor dyan. Mayor ang nagbaan dyan. Tapos ang mayor, sasabihin lang sa akin, pag talagang dalhin nyo sa amin yan. Ililipat ngayon sa brigada namin. Ang brigada namin, solid. Makulit yan, dito yan. Tarantado yan. Sige, dito. Dito mga tarantado para pag-gera. Pag hindi ka pumayt, puro palo aabutin mo. Ang kulit lang palang pinapatali ko nga. Pagsasabihan ko, pag pangatlo, dalhin yan sa brigada. Yung sinasabi ko kanina na sabi kasi ni Lolo Lito Gayot, hindi mo pwedeng baliin ang Magna Carta kasi guidelines nga yan Yan ang magpapanatili ng kapayapaan sa loob ng pangkat natin. Pero yun nga, sabi naman nung dalawa, si Lolo Tatay Romireno at si Mayores Itik, depende kung gaano kalalim yung sakripisyo mo dun sa pangkat. Sinasabi nila na kapag sobrang lalim daw yung sakripisyo mo sa pangkat, ay may pagkakataon na babali at babali ka daw talaga. So, yun ang tanong. Tinanong ko si tawag doon, Mayores Itik. Sabi ko, Lo, gaano ba kalalim yung naging sakripisyo mo sa pangkat? Sabi niya kasi, halos buong buhay ko, inalay ko para sa pangkat. Diba? So, yun yung sinasabi natin na gaano kalalim, sobrang lalim mo. Kumbaga, minahal pa daw niya yung pangkat kumpara sa pamilya niya. So, yun yung sinasabi na sakripisyo. Diba? Kaya kumbaga, sinasabi siguro nila na may karapatan ako or kumbaga, may intindihan ako ng mga kasamahan ko kung bakit ako bumali sa ganitong patakaran. Kasi nga,
ito yung dahilan ko. Ilalatag naman daw yung dahilan doon eh. Tsaka may mga tawag doon, may mga advisor, may mga jury na mag-uusap kung bakit mo nabali yung patakaran na yun. Kasi maigpit nga yung parusa eh. Maigpit yung parusa kapag bumali ka sa Magna Carta. Napakahigpit ng parusa. Okay? Lalo na kapag bago ka pa lang. Pero depende daw eh. Depende daw sa lalim ng sakripisyo. Tuloy natin. Tali yan, ilibot nyo. Butch Benny ka ba tayo? Bahala Oo. na si Butch Benny. Hindi, kumando na yun. Dating bahala yun. Natin ba? Oo. Ilang taon kayo dun tayo sa Iwahig? 3 taon, 8 buwan. Diyan sa Ramon ako matagal, sa Buanga. Una ako, magulo. Mga nabarkada ko, yung mga nanunungkulan doon, mga kilala rin ako, galing rin Muntinlupa. Pagdating namin sa Buanga, buburahan kami. Puro Bisaya doon. Walang Manila boy doon, binuburahan. Ay hindi, Bartolinan nyo kami. Pagburado na kayo, Arkabyatuloy kayo. Kaya nga nagsak kong kasama kong bata doon. Bartolinan naman kami. Sabi kong ganyan, ito na ang buhay natin. Bartolinan. Tapos ang ginawa ng opisina, sila na nagpura. Pag dumarating, wala na talaga magagawa, opisina na eh. Ano talaga karayong? Tattoo pa rin. Tattoo pa rin. Hindi katulad ng sinusunog. Iniitiman lang lahat tayo. Itiman lang. Mas mahirap iwahig. Iwahig trabaho talaga. Panahon namin noon utang na talagang gago rin ng mga preso. Preso rin ang nagpapahirap sa Pag sinabi ng empleyado, ano ba yan? Hindi mo kaya? Gaganon rin naman ng kapatas. Hindi nyo kaya? Puta, puro palo na nga abutin ng mga tao. Hindi katulad sa amin, hindi naman kami lalabang kami. Kaya ako, hindi lalako hindi, tabi ka muna. Doon ka muna. Magkakapaluan na. Napapailing lang ako. Hindi na rin ako kikipo, hindi man ako Sali. iniiwas rin nila ako. Kaya alam nila, mga tarantado, lalaban sa inyo yan. Empleyado nga, nilalabanan na yan. Tay, kamusta yung relasyon nyo bilang commander dun sa iba't ibang commander din po ng ibang pangkat? Maganda rin ang katulad yung kay Robin Padilla na yung sa amin yun eh. Kami nagulat ako, bakit nasama sa pinikula? Nag-meeting commander na lahat ng commander, conference room, tapos nagkagulo. Kung ganyan, bakit nasama to sa pinikula, sino naman nagkwento? Yun pala, si Berting Labra nagkwento. Naabutan niyo si Berting Labra. Oo, nung unang pasok ko. Magaling mo ako. Commander man yun si Berting Labra. Si Eddie Fernandez, siya yun ang bosyo namin. O ang tatay ni Pap. Ayun naman ang bosyo namin nung dumating ako doon. Maximum. Tapos okay naman kayo tayo nung mga commander din ng iba't ibang pangkat? Oo. Bisita, ganyan. Punta kami sa pangkat. Nire-respeto kasi si Commander Anding nung ibang commander ng ibang pangkat kasi nga matindi siya may pangalan din talaga yan si Commander Anding. Kahit sila Amadong Buang ng Sputnik, talagang nire-respeto rin siya base dun sa mga sabi ng mga na-interview. Hindi lang namin pinupunta ang pangkat doon. Pag may okasyon, papabisita. Bigla kayong bibirahin doon sa loob ng brigada nila. Brigada So, puti, di argabyado kayo. Nakapatay nga ako ng empleyado, yun ang Nung umpisa niyo, nung kaaway namin, yung bosyo namin, dahil nagpapatrabaho siya kahit gabi, yung patrabaho niya, sarili niyang para nagpapayaman. Karamihan naman ngayon sa bosyo, nagpapayaman doon. Hindi. Ganon kasi yung pinakasinasabi niyang rason dito kumbaga naabuso yung mga kasamahan niya kasi nga pinapatrabaho kahit gabi na. Kumbaga tawag doon, masyadong napapagod dahil sa pagtatrabaho, hindi masyadong nakapagpahinga. Yung ibang mga kasamahan niya laging nagsusumbong sa kanya. Sumbong sa kanya hanggang sa napuno na siya. Kaya yun, umaksyon siya. Pangkat ang ginagamit ang pangkat. Kaya nga, dami kong nakaway na bosyo, ang bahala. Dahil ginagamit nila yung pangkat Pagtatrabahoy mo ng pagtatrabahoy ang mga tao, kahit gabi nagtatrabaho. Kakalandra ka, pag mga nag-OP yan, nagkasakit yan. Pag nagkaroon ng gera, bababa ka. Baka hindi ka naman bumaba.
Ayun, lugarin daw. Lugarin naman talaga kasi nga pagod na sa trabaho tapos pag nagkaroon pa ng kaguluhan, eh hindi rin makakagalaw yung mga kapangkat niya kasi nga pagod puyat tapos 'di ba? Naabuso dahil sa trabaho. Yun naman pinaglalaban ni Commander Anding na dapat pantay-pantay lang, dapat patas lang. Sinasabi niya rin dito na ibang commander, ibang bosyo, and papayaman lang para sa sarili nila. Base sa kwento niya. Utos ka lang ng utos. Kami namang kawawa. Huwag ganyan. Iparehas mo. Yung tao, sumbong lang sumbong sa akin ng tao. Yan napundi na ako. Yun. Ay, puta. Bibirain na namin, di ba? Nagsumbong sa opisina, sinumbong kami sa opisina. Ay, di yan na. Pati empleyado, binakbakang na namin. Bit-bit nyo na siya ng mga oras din. Nasa bulsa ko lang. Pinagbabaril muna ako. Dahil kilala kagad na ako Nagulat nga ako, kilala kagad ako Point na point ako Paglabas ko ng kubol, ayan, nakasul. Ay, bakit ako kilala? Sabi ko, ganyan lang. Pinutokan kagad ako. Ngayon tama ako yan. Tsaka ito. Ito, pre. Ito. Tapos ito. Ito. Nag-init itong ano ko, sabi ko may tama ako. Ayun binunod ko na yung pin. Binalibag ko na sila. Dalawang na selda na Sputnik. Nandun kami sa loob. Nakikipag-inuman kami, nagiinuman kami. Alam ng bosyo, kaya nga hindi nag-away ang Sputnik tsaka bahala Pagdating doon, Pinutukan ka agad. Sabi ko, nakatimbre ako. Si Commander, si Amadong Buang, ang commander ng Sputnik ng mga panahon na yun. Pagputok ayun, ang layo pa ng habulan. Punta pa kami doon sa brigada namin. Tapos mga ilang empleyado yung mahabol sa inyo? Marami. Dahil may patay na empleyado May 3 nakabagsak na empleyado Yung 2 nabuhay. Kaya ngayon isa pag nakikita ko, 15 inches yung dito, sabi ko yan. Namonting, pag naliligo ko, nakakapakot ko na alala. Magkakilala na kayo ngayon, Tay? Oo. Nagkakausap. Wala, namatay rin. Yung nakabalik kayo doon sa brigada ninyo, Wala na, sarado na lahat ng brigada. Dinala na ako ng ospital, binuhat na ako. Dating ng ospital, sa tapat ng opisina, babarilin sana ako. Tinitugdan ko lang, abing ganyan yung superintendent, tsaka yung direktor. Puto ninyo, ibaba, dalhin nyo sa ospital yan. Paasuntuan ko kayo, puto, may tawag na. May tumawag na ng human rights. Sinasabi kasi, nung naka-home base na siya, home base yun, nakabalik siya dun sa brigada nila. Ang sabi ng ibang mga kapangkat niya, kumbaga magkunya-kunyarian ka na patay-patayan ka kunyari para ayun, nung dinala naman siya sa ospital para gamutin, gusto rin talaga siyang tuluyan na. Kaya sabi nung pare na nagligtas sa kanya na dito sa ospital binubuhay, hindi sinasawi. Dinala na ako. Tapos mabuti, pagdating namin doon, nandun si Padre Rojas. Yung isang kasama ko, may tama rin dito 3 kami na sa ospital yung isa, pinapalo-palo. Nagalit si Padre Rojas. Nandito kayo, doktor kayo, kailangan buhayin basta pinapasok, hindi patayin. Kaya nga, ospital to Pinagalitan siya ni Padre Rojas. tapos pagtapos nun tayo, ano nangyari? Pagaling na kayo sa ospital. Ayun, dinala na akong Bartolina. Yun yung 1 taon ka doon. Tama ba? Oo. Ang isip mo lang doon baka magkatirahan. Argapyado tayo dito, kailangan makahingi tayo ng gam. Kailangan alisto ka doon. Doon ngayon, nung napunta ako ng 7 sa BSL mabuti tinimbrihan ako ng mayor. Sabi sa akin, ganyan, Anding, kilala mo yung empleyado. Sabi ko, paalam ka muna. Doon ka matulog sa brigada nyo. Tinimbre sa akin. Pag-uwi ko, mga alas 9 ng gabi, birahan. Unang namatay, yung natutulog doon sa higaan ko. Sabi ko ganyan, kung nandun ka, hindi ka umalis, ikaw muna mamamatay. Kala ako nandun, kaya pumutok, patay ako. Hindi nila alam na sa brigada ako. Naka-safety ka doon. Naka-safety ka doon. Natimbrehan siya. Kaya siya, nakauwi siya doon muna siya natulog sa brigada niya. Kaya nung gabi na yon, ang nangyari, sino yung natulog dun sa pwesto niya, yun ang nasawi. Tapos siya nandun sa brigada, dun siya natulog. Kaya ang putok, yun nga, nasawi daw siya. Pero hindi siya yung nasawi.
Mabuti tinimbrihan ako ng mayor. Sabi sa akin ng mayor, sasamahan kita sa opisina para mailipat ka. Lalagay ako sa alanganin nito. Nilipat na naman akong 14. Pagdating 14, Bartolina pa rin. Mula 96 hanggang 2004, pag-anong-gano'n lang ako, Bartolina, brigada namin, Bartolina. Nabot nyo rin sa yung Siete Palabras. Mga terador yun. Kahit saan daanan, may mga terador. Akin, ang billing ko naman paano sa mga tao ko pag ganyan na huwag tatakbo, gigilid lang. Dahil pag tumakbo ka, ikaw mabaril, ikaw masaksak. O nasa gilid ka lang, naka-forma ka lang rin. Kahit wala kang bubunutin, basta ganun nga. Hindi lalapit sa'yo yung terador. Dahil mabibitin ang terador eh. Hindi makaka-home base, hindi makaka-uwi ng brigada. Pag inabot ka sa Plaza Patica, babaril nga na ng mga empleyado. Kaya kailangan ng mga terador maka-home base. Kaya dire-diretso lang yun. Kaya pag tumatakbo ka, masalubong ka yun, saksakin ka na yun. Yung mga tirador, dire-diretso lang yun. Kumbaga hindi sila pwedeng mabitin, hinahabol nila yung oras. Kailangan makadali sila. Tapos kapag nakadali sila, kailangan makabalik din agad sila, maka-home base sila. Hindi sila pwedeng maabutan ng mga empleyado kasi nga titirahin din sila ng mga empleyado. Kaya sinasabi dito ni Commander Andeng, kapag nakahanda ka, nasa gilid ka lang, nakaporma ka na may bubunutin ka, hindi ka lalapitan ng tirador. Kasi nga mabibitin siya eh. Kailangan pa niyang gumugol ng oras para tirahin ka. Ganun yun. Ganun yung sinasabi niya, ganun yung explanation. Tapos, since gugugol ng oras pa yun, maabutan ka talaga, mabibitin ka, maabutan ka ng mga empleyado. Kaya kailangan, kung sino lang yung makita mo tumatakbo, yung mga possible na target, yun daw yung tinitira ng mga tirador para mas mabilis silang maka-home base. Hindi na yung kailangan manlaban pa. Sino yun? Kahit sino yung masalubong yun. Kung stilmating case, kung tartaro naman yun, yung nakasama rin namin labon. Tartaro, malit. Ano lang yung payag? Yung ganyan, di ba? May stilmating na ganyan, bakod, kabila, Siyaya, dito Manila po. Ganyan yan. Kailan babalik ka? Over tabako, tapos titirahin nila. Titira ka doon. Tapos doon ulit dadaan. Sige puso. Kaya yung mga tinakbil. Mga ano yan, mga terador yan. Mga sutil sa pangkaw. Iba-ibang pangkat yan. Sama-sama, tatag sila. Sige puso. Kaya lang binuwag rin yan, pero tulong-tulungan. Tay, paano ba nagsimula yung bahala? Ayun eh. Ano nagsimula? Tigad yan nung nagdadala. Tibing Manalastas. Dito sa atin? Oo, yan ang numero 1. Dahil noon, di numero ang bahala. Ilan lang sila. Yung pinsang ko na, numero 8 yun eh. Ayun, nung maliit pa ako, yun laging may kargo-kargo sa akin. Hindi mo pa rin masasabi. Minsan, napaaway nga ako dito, yung makulit. Pinagsasabihan ko. Pag ginanong pa ako, aba, hindi mo ako kilala. Gusto mo rin ako makilala. Sapok-sapok yung tarantado ko. Mabuti na uwakan ako. Pagbunod ko ng natal. Gamo ka. Alam mo ata, matatakot ako sa kulungan. Masasabi ko lang sa kanya, wala na, pangit na ngayon ang pamamangkap. Hindi katulad noon na talagang nagmamahalan talaga, nakikipaglaban. Maganda ngayon, lailulala. Mga tinta na sa loob ng karay. Grabe yun. Pag sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito. Grabe yung istorya na yun. Isa to sa mga solid na istorya na nagawa natin noong mga unang araw ng Tatong Kalye. Grabe tong istorya na to. Kapag inaalala ko, napapanood ko ulit to, talagang ewan ko, napapano ako sa sarili ko na bakit ganun ako kakulit magtanong ng mga panahon na yun. Kumbaga, kasi syempre hindi ko pa rin naman alam eh. Pero, anyway, salamat sa pagsama sa akin. Nakatapos na naman tayo ng isang live reaction video. O nga pala si Jello mula sa page ng Tatong Kalye. Mga istorya ng tattoo sa kalye.